We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Usa ka lalaki nga gidakop sa illegal nga droga ang gipasanginlan ang kapulisan sa El Salvador City nga planted kuno ang shabu nga nakuha. Apan kapulisan gibarugan nga usa ka lehitimong operasyon kontra droga ang ilang gihimo ug target ang sospek. Ani ang report ni James Paulo Yap. Balhog karon sa prisuhan kining usa ka miyembro sa LGBTQ community nga si Giovanni Nanol. Human kuno siya nakuhaan og usa ka dakong pakete sa gituuhang shabu sa iyang ginarentahan nga videoke bar sa barangay Sinalok, El Salvador City niadtong Miyerkules. Apan sumala ni Giovanni nga planted kuno ang tanan nga nakuha kaniya. Sumala niya nga miadto kuno sa iyang bar ang mga nagpailang pulis o mi-order og ilim nung makahubog. Karon akong gisaksak ang videoke nako. Pagsaksak nako, igo paguman pagsaksak nako sir sa videoke. Gibiran ako, isumbag ko, kulata ko, upat sila, gikulata ko nila. Natingala na lang ko nga naanay shabu, nanay 500. Unya dili ko modol atong ipag Sir Lubo kay nakita na ko sa iyang kamot bit niya isa ka sachet nga iyang i-action og sulod sa akong bulsa. Dugang pa ni Giovanni nga gikakurat niya ang maong aksyon sa mga pulis tungod dugay na kuno siya nga wala nalambigit sa illegal nga droga. Hinoon giangko niya nga tuig 2017 pa ang iyang ulahing gamit og shabu. Ang maong mga aligasyon gihimakak sa kapulisan sa El Salvador City. Sumala ni Police Captain Fernan Bagot, ang Deputy Station Commander sa maong istasyon, nga usa ka lehitimong drug buy-bust operation ang ilang gilusad batok kang Giovanni. Gani adunay mga opisyal sa barangay nga ni witness sa maong operasyon. Dili ka to tinod, mao gito yung allegation. So iyahaman to nga version. So amo po nang gikuan kay na-file naman sa korte. So kung unsa may resulta atong kuan, iyahaman to nga allegation. So produce with sa gihang evidence. Sa karon napasakaan na kini og kasong illegal possession of dangerous drugs o ginahulat na lang karon ang commitment order gikan sa korte aron mabalhin na kini sa pasilidad sa BJMP. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga magtutudlo sa usa ka tulunghaan sa Davao City giatagan og kalingawan sa mga estudyante kinisubay sa selebrasyon sa National Teachers Month. Ani ang report. Break una sa pagtudlo ang mga maestra ug estudyante sa Suwalon Integrated School sa Barangay Tamugan, Davao City. Kini alang sa selebrasyon sa National Teachers Month karong tuiga nga dunay temang Together for Teachers. Nasurpresa ang mga magtutudlo sa nagkadayang padula ug aktibidad nga giandam sa ilang mga estudyante. Okay kay sir, at the same time na surprise kay nag-expect nga padulaon maging ato, pero ako kay first time dito na ako nadula nga game. Then, kanang mas pagsakit ka siya sa lubot pero kanang fulfilling. Nawala kuno ang kakapoy sa mga teachers sa aktibidad. Bisan na sa kalisod nga ilang giagian matag adlaw sa pag-adto sa eskwelahan. Gumikan na himutang kini sa geographically isolated and disadvantaged areas kun GDAS. Ilabi na kung muulan, kung asa ginasagubang nila ang lapok ug danlog nga dalan. Ang struggle namo sir, ang padulong dito, labi na kung mag-ulan. Kay pertigud ka lapok sir. Unya, magbaktas mi mga 30 minutes to 1 hour ang pagbaktas. Kung lapok yun kaayo siya kay ang lapok nga among tumban paatras paatras siya sir tungod sa kadangog. Pilit kaayo. So muna among struggle, then pag abot namo dito ng pod sa school, mahappy man pod mi kay makita namo ang mga learners nga naghulat sa amoa.
Importante alang kanila ang pagsaulog sa National Teachers Month. Tungod mao lang kini ang higayon nga mobati sila og kalipay, og makadawat og pasidungog gikan mismo sa ilang mga estudyante. Kita sa mga kabataan ang importansya sa nga sama namo. Unya, ani panahon na pod maka-relax pod mi, maka-enjoy pod mi nga di lang kanunay isipon ang daghan nga trabaho. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Ilabihan ang kalipay sa mga kabanay ug taga-suporta ni Filipino boxer Yumir Felix Marshall sa Zamboanga City sa pagsulod diini sa semifinal sa boxing sa 19th Asian Games nga gipahigayon sa China. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikalipay sa banay ni Filipino boxer Yumir Marshall ang pagkadaog niini sa quarterfinal sa boxing atol sa 19th Asian Games nga gipahigayon sa Hangzhou, China niadtong Domingo. Kini human ang iyang knockout win batok sa Thai boxer nga si Ruerapon Jongjoho sa men's 80 kg light heavyweight division. Tungod sa maong kadaugan, sigurado na ang bronze medal alang kang Yumir. Alegre kami. Kaya pwede lang. Bronze que silang interesa lang kami. Cosa pasa con él durante el juego. Kay akadisumano injured kel. I-opera kel. Matud sa amahan ni Yumir, kinsa maoy nagatabang sa pagtrain kang Yumir sa boxing sugod niyatong 7 anyos pa siya. Proud siya sa kadaugan sa anak. Driver lang yun. Ngayon ko na ili cosa pwede deha. Mga pikura ka ko na ili maintain na kacho dia ko na ili mas kapakilaya. Congrats. Kay tadalala ono tika naton. Ang igsuon sad ni Yumir, padayon ang pag-ampo alang sa seguridad ug maayong panglawas ni Yumir, ilabi na karong mga umaabot nga dula. Siyempre, marami naman siyang laro na nakasali. Siyempre, meron nervous. Pero kami nagdadasal yung for safety niya. Padayon sab ang suporta sa mga Zamboangueño alang kang Yumir. Pasalamat lang sa iya ha, kay nakadaog siya, nagsikat ang atong Pilipinas. Congratulations na lang ni Yumir Marshall. Nakatakdang makigsangka si Yumir sa boxing, batok sa Syrian nga kalaban niini sa semifinals karong Miyerkules. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Balik na sa operasyon ang Cotabato Awang Airport human temporaryong giundang alang sa rehabilitasyon sa runway niini. Paglabay sa kapingatos o 102 kaadlaw nga naundang ang operasyon sa Cotabato Awang Airport ang balik operasyon na kini. Temporaryong giundang ang operasyon sa airport alang sa rehabilitasyon sa nagubang runway niini. Oktubre 1 giablihan ang airport alang sa mga commercial flight. Dako ang pasalamat sa mga residente ug negosyante nga nakabalik na kini human ang 3 ka bulan. Nanawagan karon ang mga opisyales sa BARM nga gamiton ang airport sa mga biyahe niini padulong sa ubang mga rehiyon. Nahihirapan po, especially kami ng mga members of parliament and other na pagpupunta ka ng Maynila, you have to go to Jensan or Davao para lang makapunta ng Maynila. At doon sa economic naman niya is that it will add yung economic activity ng buong rehiyong Bangsamoro Autonomous Region. Sa wakas, magkakaroon na po tayo ng flight dito sa Awang or Cotabato Airport. Sa araw na to, magwawakas na yung paghihirap ng malayong paglalakbay. Usa ka sundalo ang patay samtang samdan ang kaubanan niini. Human gipamusil sa wala pa mailing suspect sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Patay si Staff Sergeant Darwin Alaba samtang samdan ang kaubanan niini nga si Private First Class Erwin Villa nga pulos na kadestino sa 9th Fab Field Artillery Battalion. Gipamusil kuno ang mga biktima sa wala pa mailing suspect sa National Highway sa sitio Sindakan, Barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, pasado alas 12 sa udto niadtong Biyernes. Sumala pa nga samtang sakay sa ilang motorsiklo ang mga sundalo, kalit kining gitaparan sa mga suspect og gipamusil. Nadala pa sa ospital si Alaba
apan gideklara na kining dead on arrival. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa pagpamusil o pag-ila sa mga sospek. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gipasigarbo sa Moro communities ang ilang mabungahong kultura atul sa pagsaulog sa Pakaradyan Festival 2023 nga kabahin sa ilang aktibidad sa 139th araw ng Santa Cruz, Davao del Sur. Samtang Kapuso Stars makigduyod sa mga aktibidad ugmang adlaw. Ano ang report ni Argil Relator? Gisugdan sa usa ka cultural dance ang pagsaulog sa Pakaradyan Festival 2023 subay sa kasaulugan sa 139th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ang Pakaradyan usa ka pulong sa Maguindanawon nga nagpasabot nga selebrasyon panagtapok og paglingaw-lingaw sa upat ka Moro tribe sa lungsod nga mao ang Kagan, Maranao, Maguindanao ug Tausug. Ato sa festival, suot sa mga partisipante ang ilang tradisyonal nga kasuotan sa ilang tribo ug mipasundayag sa ilang talento. Okay man ang panginabuhian sa mga Moro diri sa lungsod sa Santa Cruz kay nay mga business ug naapoy taga diri gyud kay mga yuta. Sumala sa LGU, dako ang natampo sa Muslim community sa lungsod ug buot nila nga masapaila pa ang ilang nagkadaiyang tribo. Nga maanyag nga paraiso ang Davao del Sur. Ug usa ni ana kaparte sa maanyag nga paraiso nga Davao del Sur ang maanyag usab nga Santa Cruz. O ang pinakamaayo nga kultura, katong kultura sa panaghiusa o kultura sa panagtinabangay, which is common, regardless of religion, regardless of tribe, ang anaa kanato. Samtang makigduyog sab ang GMA Regional TV sa 139th araw ng Santa Cruz. Atangi ang performance ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista sa The Grand Coronation sa Mutya ng Santa Cruz 2023, Miyerkules, alas 7 sa gabi sa Megatent, New Municipal Hall Ground. Star-studded sab ang kulminasyon sa araw ng Santa Cruz, kauban ang cast sa upcoming GMA drama series nga Stolen Life nga sila Carla Abellana, Beauty Gonzalez ug Anjo Damiles. Kauban sab si Kapuso star Jeric Gonzalez sa Webes kana alas 7 sa gabi sa New Municipal Hall Ground. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Gipagawas karon sa Iraqi Interior Ministry sa Iraq ang video una ang pagkasunog ug sa pag-ulbo sa kalayo sa usa ka kasal nga mikalas og halos gatos ka tawo. Kini ang video sa usa ka kasal sa wedding hall sa Mosul sa Iraq sa miaging semana. Makita nga nagasayaw ang bride ug groom sa tunga sa nga gipalibutan og fireworks gikan sa ubos ug sa taas. Anaasab ang mga photographer nga nagakuha og litrato sa moment sa bag-ong kasal. Apan taod-taod nangatagak na ang kalayo gikan sa taas nga gibutangan og fireworks. Hangtod nga bidako ang kalayo ug nagpanik na ang mga tao sa sulod. Nag-ihay na og dinaganay ang mga tao sa sulod tungod sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo. Ana sa 800 ka tawo ang anaa sulod sa Al-Haytham Wedding Hall. Kung asa halos 100 ang patay, samtang 500 ang samdan. Migawas sa investigasyon nga tinubdan sa kalayo ang fireworks, kandila ug ubang materyales nga gigamit sa kasal. Pipila ka mga river dolphins ang napalgang patay sa Brazil nga epekto kuno sa grabing hulaw. Ana sa 120 ka river dolphins ang nakaplagang patay sa Amazon River sa nasod Brazil. Ang mga carcasses sa 120 ka river dolphins ang nakitang ng lutaw sa Amazon River sukad pa sa miaging semana. Sumala sa mga eksperto nga kini epekto sa tumang hulaw nga nasinati. Ang ubos nga level sa tubig sa sapa gumikan sa init nga panahon nga naghatod og init og temperatura nga dili maayo alang sa mga river dolphins. Gawas ni ide na matikdan sab ang pagkamatay sa pipila ka isda gumikan sa kulang na sa oxygen ang tubig. Ang Amazon River dolphins
nga adunay striking pink colors ang unique freshwater species nga makita lamang sa kasubaan sa South America. Mga kapuso, karong bag-o lang gisaulog ang Family Week og pipila ka adlaw na lang Pasko na. Atong gipangutan na ang pipila ka makabilib og hardworking nga mga Davaoenyo sa ilang paagi aron makabanding ang ilang pamilya gawa sa ilang ka-busy. Ikaw, kung duna kay usa ka adlaw nga pahuway, unsa ang imong buhaton aron makabanding ang imong pamilya? Sa imo ba nga trabaho karon sir, mapasigo pa ba nimo sir nga magbanding-banding bitaw sa imong family? Sa pagkakaroon, angat naman pa December para dili na kayo wala na night time pero gamay na lang siguro kayo may banding sa mong pamilya. Kung atagan ka og isa pa ka rest day sir, unsa man imong buhaton sir para makabanding mo magunsa mo ana? Ato siguro primero, first na simbahan, tapos ako man simbahan, lag ang mga bata. Imong trabaho karon sir, murag na pa ba kay time sir nga masingit nimo nga kanang magbanding-banding bitaw mo sir sa imong family? Makasingit man pero duwar ka adlaw. Kung atagan ka sir og one day nga day off, asa ba nimo gusto dalon or unsa bang buhaton nimo para makabanding mo sa imong family? Magunsa mo? Kung naay pamaagi nga makalag-lag sa layo, pwede. Sa imong trabaho sir, bali na pa ba kay time sir nga magbanding-banding nito sa imong family? Siyempre naagi na siya. Di na siya mawala. Laki. Pamilya first. Ayat sa trabaho. Kung hatagan ka sir og day off, one day, unsa man ninyo ang buhaton na para magbanding? Bandi na, simba. Isbalay lang, kanta-kanta, juke. Kung hatagan ka ma'am og one day nga day off, unsa ba nimo gamiton ang imong time para sa family banding? Mag-unsa ba mo ana? Siyempre sir, beach. Kay sir, para makarelax food ko kay kay most of the time man good sir, naga-duty man jud ko. Ang trabaho sir, bali masingit pa ba nimo sir nga magbanding with family? Oh no! Masaya lang sir, pero dili na kaya na ako makuhaan sir, magbanding sa pamilya sir, wala na yung time. Kung hatagan ka isa ka adlaw sir nga day off sa trabaho, unsa ba na nimo gamiton sir para makalaglaag mo with family? Unsa? Kuhaan sir, na ngaligo may kuhaan sir, dagat ana. Oo. Anong dagat man? Dagat kay presko po ng katong panglawas sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usang patay samtang usang samdan human nagbangga ang tricycle o motorsiklo sa Midsayap North, Cotabato. Sa kusog sa bangga, makita nga nagalagpot sa kalsada ang mga driver sa tricycle o motorsiklo sa barangay Villarica, Midsayap, Cotabato niadtong Domingo. Sumala kang Police Lieutenant Colonel John Kalinga nga ang Chief of Police sa Midsayap. Mi-overtake kuno niadtong tungura ang motorsiklo. Hinungdan nga misungag kini sa kasugat sa Picas Lane. Patay ang driver sa motorsiklo nga nailang si Paul John Silay nga taga Libungan, Cotabato. Samtang samdan o gana sa ospital ang driver sa tricycle nga si Bernardo Acosta nga taga Midsayap. Mihinay na ang bagyong Jenny apan nagpabilin pa kini nga ana sa typhoon category. Nakataas karon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Itbayat, Batanes. Signal number 2 sab sa nabiling mga lugar sa Batanes o northern portion sa Babuyan Islands. Signal number 1 sa nabiling parte sa Babuyan Islands, northern portion sa mainland Cagayan, northern portion sa Apayao o northern portion sa Ilocos Norte. Lauman ang kusog nga ulan ug hangin sa mosunod nga oras. Namatikdan ang mata sa bagyo sa gilayong 270 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. Aduna kini kusog sa hangin nga moabot sa 150 kilometers per hour. Ugma sa buntag, posibleng maglandfall sa southern Taiwan ang bagyong Jenny. Pag-abot sa hapon o gabi, anana kini gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gawas sa bagyong Jenny, magpaulan sab karon sa pipila ka lugar sa nasod ang hanging habagat. Usa ka mag-uuma sa Lake Cebu South, Cotabato ang gipusil patay. Ang giingong motibo, crime o passion. Ano ang report ni Abby Caballero?
Nagkadugo og wala nay kinabuhi nga napalgan sa banay ug mga residente sa sitio Tablisong, Barangay Tasiman, Lake Cebu sa South Cotabato. Ang mag-uuma nga si Sito Blasan sa maisan niini. Yung biktima natin, parang tinanan yung asawa ng suspect. And then kasi both suspect and victim, mga tribo ito dito sa Lake Cebu. And allegedly, itong biktima natin, nagbayad na dahil nga tinuwa na niya yung asawa ng suspect, nagbayad na, but mayroong kulang. Nakitaan mismo sa anak sa biktima ang suspect nga paspas miikyas sa nahitabuan. Giila ang suspect nga si Benito Camblan, residente sa sitio Lambadak sa samang lungsod. Sa investigasyon sa otoridad, dugay ng dunay bangi ang biktima ug ang suspect. Gani crime of passion matud pa ang motibo sa hitabo. Kapin gatos ka mga person with disability sa Zamboanga City ang nakadawat og wheelchair. Lakip ubang medical devices gikan sa usa ka NGO pinaagi sa pakig-alayon sa Zamboanga City LGU. Ana sa 178 ka mga person with disability kon PWD sa Zamboanga City ang nakadawat sa gipangapod-apod ng mga medical device nga gipahigayon sa City Coliseum Barangay Tetuan. Sa maong ihap, 110 niini ang nakadawat og wheelchairs, 20 ang nakadawat og quad canes, 23 alang sa single canes ug crutches alang sa 25 ka mga PWD. Gipangapod-apod kini sa usa ka NGO pinaagi sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City. Ang maong mga benepisyaryo napili pinaagi sab sa assessment sa City Social Welfare and Development Office. Tumong sa maong aktibidad nga makatabang sa mga PWD sa dakbayan nga makalihok og tarong og mamahimong independent. Pagpakita sab kuno kini sa solidarity ug suporta alang sa PWD community sa dakbayan. Kapin 3,000 ka mga teachers sa Davao Region ang giatagan og palipay atol sa pagsaulog sa World Teachers Day nga gipaygayon sa Davao City. Samtang simbahang Katoliko, dunay mensahe alang sa mga teachers. Ani ang report? Dungan nga misayo sa Zumba ang ana sa kapin 3,000 ka mga magtutudlo sa Davao Region. Kini atol sa pagsaulog sa World Teachers Day 2023 nga gipahigayon sa Davao City. Baton sa Department of Education 11, kini ang ilang paagi isip pagpasalamat sa serbisyo ug sakripisyo sa mga magtutudlo. Siyempre, because of pandemic, murag na-confine lang sila sa ilang mga balay, sa ilang classroom. So karon is excited sila kay tungod murag nagtapok-tapok ang ubat ang lain-laing mga teachers from different divisions. Gawa sa Zumba, duna sa ipapremyo nga gipanghatag alang sa mga magtutudlo. Butang nga gikalipay sa elementary school teacher nga si Noisel. 17 years na nga teacher sa Laak, Davao de Oro. Dakong hagit alang kaniya ang nasinating pandemya. Apan dili kini nahimong babag aron ipadayon ang iyang pagpanerbisyo isip usa ka teacher. Para ko dili maputol ang ilang learning. Pagpadayon gihapon. Isa kay opportunity kay ako lang ang napili sa mong school nga mag-attend ani. Una pa man ang mga aktibidad, usa ka misa ang gipahigayon nga gipaunahan ni Archbishop Romulo Valles. Instrumento matud pa ang mga teachers nga giyahan ang kapatanunan sa paghimo ug maayo. We thank God. Extraordinary work of teachers. I'm a product of that for many years. So we thank the Lord for them. Second, not only thanking, we pray for them. You know, the situation is not ideal. Many teachers are still in difficult places. So we pray that situations would greatly improve. Mensahe sab sa DepEd 11 ngadto sa mga magtutudlo. I'd like to see teachers who are not only teachers, but also forming children to become better citizens. I'm humbled and honored as the regional director of the very committed, hardworking teachers of DepEd Region 11. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Nelson Mandela, usa ka former US o former South African president. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mga kapuso, 82 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita
sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.